Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Minsan pa nandito tayo sa gawain ng ating Panginoon. Pagpapatuloy natin yung nakaraan, ano bang huling topic natin? Chapter 6, verse 21. Ano, Lucas 6. Verse 22. Pakibasa mo nga. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapuputan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninono sa mga propeta. Kumisa Tagalog kasi mapalad. Sa English ang nakalagay, blessed are you when people hate you. Ano sa Tagalog talagang blessed ba? Mapalad o pinagpala? Dapat gano'n, pinagpala kayo. Pagka kayo daw ang mga tao, iniinsulto ka, kinaaway ka, ganito. Alam nyo, 2 days ago, tataka ko ba't hindi na dyaryo ito? Kasi meron akong isang pare na SVD, umattend siya ng Bible study ko sa Corinthians. Ngayon, na-destino siya as missionary sa East Timor. Alam mo naman daw magulo, no? Nag-text siya sa akin 2 days ago, ipag-pray daw si Father... Si Torres ba yun? Flores, ano? Dalawa yun, tsaka yung isa, Amerikano yata, isa, foreigner yata, na pinatay dahil kay Jesus. At nung unang panahon, ang pinapatay, stoning to death. Sa kanila, sa Timor, kasi yun Muslim din yata yun beating to death naman, papaluin ka hanggang mamatay. Yun ang mga taong, pinagpala ng Diyos. Dahil yun, yung mga namamatay alang-alang kay Jesus, dire-diretso yun Kahit may kasalanan ka, diretso ka sa langit. Kung ikaw ay papatayin, alang-alang kay Jesus. Yun ang mga reward sa mga taong martir. No, hindi ko lang alam kung bakit hindi yata nadyaryo yun. Nadyaryo ba yun? Hindi yata, Yung dalawang pinatay na yun. Yan ang sinasabi dito, mapalad. Pero dapat doon pinagpala. Ngayon, dito, bukod sa akin, dahil ako nagtuturo, sino pinagpala dito? Bukod nga sa akin, sino tao? Merong isang tao dito, tangi, pinagpala siya. Buksan mo yung Revelation. Ano ba Revelation sa Tagalog? Pahayag. Basahin mo chapter 1, verse 3. Ayan, basahin mo ng malakas. Kailangan malakas, Palad ang bumabasa ng aklat ng ito, ng mga nakikinig sa hulang inihahayag nito. At nakikinig at? Tumutupad sa nasusulat dito. Okay, 3 mapalad. Unang-una ang mapalad o pinagpala. Sa English kasi, blessed is the one who read this book aloud. Kaya ang sino mo nagbabasa na salita ng Diyos ng malakas, mapalad ka o pinagpala ka. Amen. Kaya ikaw pinagpalad. Thank you po, ikaw Panginoon. ang nagbabasa Ayan. Thank you, Brother Boy. Thank you po, Panginoon. Kaya samantalahin nyo yan, 3 yung mapalad 3 yung pinagpala. Blessed is the one who reads the book aloud. Yun yung mga lektor. Kaya kung nagle-lector ka sa simbahan, bless ka. Blessed is the one who read this book aloud. Kasi ever since pa, Judaism religion pa, pagka nagtaan sila sa templo, sa sinagoga, nagwo-worship sila, part ng worship, magbasa ng Biblia. Kaya tayo, every Mass, may nagbabasa rin ng salita ng Diyos. Kaya yung lector, yung nagbabasa, blessed yun. May lector ba dito sa inyo? Ayan, yung mga lectors, bless ka. Tapos, 3 blessedness yun Blessedness,
for reading, blessedness for listening. Kaya yung mga nakikinig sa misa, habang nagbabasa yung lector, nabe-bless din sila. Kaya yung hindi nakikinig, hindi nabe-bless. And blessed is the one who acts on it, yung sinasabuhay yung binabasa. Kaya tatlo, pag binabasa mo, bless ka. Siyempre, binabasa mo, nadidinig mo, di-bless ka na naman, dalawa. Tapos isasabuhay mo yung nabasa mo, tatlong blessing yon. Ayun. Kaya dito, pinakamapalad siya. Siya nagbabasa ng malakas eh. Tungkol dito sa teknology. Yun, kung sino nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya next time, pag ina-assign kayo magbasa dito, tayo ka agad. May blessings yun. Ha? May blessing yun. Mapalad. Bakit sa Tagalog kasi mapalad eh? Dapat pinagpala. Blessed eh, di ba? So, pinagpala daw yung mga taong ganon na iniinsulto, sinasaktan, alang-alang kay Jesus. Tapos, sabi, mag-alala ka sapagkat ang reward mo o ang babuya sa iyo ay malaki doon sa langit. Mag-alala ka. Kaya yung mga iniinsulto dito dahil sa salita ng Diyos, pinagpala ka. No? Tapos, ano sinasabi niya tungkol sa mayayaman? Verse 24. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y nagdadalamhati at magsisitangis. Ayan. Yun daw mga nabubusog ngayon, na mayaman, nagsasaya. Sa bandang huli, kayo naman ang magugutom. Anong gagawin mo? Ganito yan. Pinagpala ka, mayaman ka. I-share mo yung kayamanan mo. Itulong mo sa mahihirap. Kung ikaw na may busog, marami kang kinakain, i-share mo yung pagkain mo. Alam mo, nung unang panahon pa, ang Diyos, nasa Book of Numbers, nung palabas na sila ng Israel, ng Egypt, mga sila doon mga alipin sila, ginabayan sila ng Panginoon, papuntang Israel. Makikita mo ang gabay ng Panginoon. Nagdaan sila sa disyerto. Siyempre mainit, walang puno, walang lilim. Alam mo, ang mga tauhan ng Diyos, pag pinagpala ka ng Diyos, ibang klase talaga. Pinagpala sila, lumalaga sila, mainit, may lalabas na ulap. Tatakpan sila ng ulap. Kaya hindi sila nainitan sa araw. O, tama yun. No? Pag nagugutom sila, bumabagsak yung tinapay sa langit, manna from heaven. Wala silang mainom, walang tubig sa disyerto. Sabi ng Diyos kay Moses, ano mo yung tungkod mo sa bato, may lalabas na tubig. O, mineral water pa iniinom nila doon. O. Pero, ang mga taong pinagpala ng Diyos,